Magandang araw mga kaibigan. Update lang po tayo para sa fund drive for the Brave 14 plus 3 Marines. As of now, meron na naman tayong naipon na 90,000 pesos sa ating GCash, no? Hopefully mamayang hapon or bukas madadagdagan pa ito, maging sobra 100,000 pesos at ipapadala natin ulit sa Brave Marines. Total na po nating napadala is 736,000 pesos at salamat sa mga voluntaryong nagpapadala. Ang GCash number natin, take note nyo na lang, hindi ko nadala yung papel ko, 0966-265-8480. Ulitin ko, 0966-265-8480. Ang pangalan ng GCash is Ivan Henry Sibog. Kung nasa ibang bansa kayo magpadala, kailangan nyo city address Cagayan de Oro City. Ang kanyang street is Barangay Patag. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ni Doña Ina. Ipinost niya, isinare niya ang pahayag ni Atty. Ligutan. Kasi itong si Atty. Ligutan, parang hindi siya kumbinsido na 16 ang conviction votes kailangan para kay BP Sara. Kung ano-anong naiisip niya, ito ang kanyang hypothetical question. Parang nangangarap ng gising para lang makonvict si BP Sara. Sabi niya, kunwari lang naman, kaya medyo kung akong senador, masama ang dating sa akin ito Kunyari, ang mga senador ay sumakay sa isang eroplano at yung eroplano, wag naman sana, ay bumagsak. Paano kung kalahati ng mga senador ay nawala? Tapos, ano pa sabi niya? Hindi natin ma-impeach ang isang impeachable official na gustong-gustong matanggal ng taong bayan, matanggal sa pwesto. Ay, nako. Pagpasensya na lang natin si Atty. Ligutan. Question ni House Private Prosecutor Atty. Virgil Ligutan ang pagpapatupad ng 16 na boto bilang kinakailangan bilang para makonvict ang isang opisyal sa impeachment trial. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Ligutan na maaring questionin sa Korte Suprema ang naturang requirement dahil wala umano sa konstitusyon ang tahasang nagsasaad na 16 na boto ang kailangan para sa conviction. Sabi niya, we were surprised. It's not in the constitution, that we need 16. It's not. It's not in the constitution. It says only 2/3 of its members. Iginiit din niya na dapat pag-aralan kung maaari pa ring ituring na 16 ang kinakailangang boto sakaling mabawasan ang bilang ng mga senador. Ayon kay Ligutan, maaring maging problema ang fixed requirement na 16 votes dahil may mga pagkakataong maaring lumiit ang bilang ng mga aktibong senador, gaya ng hypothetical scenario na mabawasan ang kanilang bilang dahil sa isang insidente. Hypothetical yung bumagsak yung eroplanong sinakyan. Sabi niya, so if we go by the argument, it should be 16 without appreciating the facts, without appreciating context, without appreciating reality. In that instance, the people cannot remove, ito yung sinasabi niya, the people cannot remove an erring official just because we lost 10 senators in an airplane crash. Ano ba? Mabuti hindi ka sisantihin ng kung ako ang senador maaalma ako dyan. Kasi kung minsan ang ating mga salita
it has power. Pag magsalita ka ng masama, example, parent ka or grandparent, magsalita ka, magbigkas ka ng negative words sa iyong anak, sa iyong apo, magkakatotoo yun. Sasabihin mong tanga ka, maldito ka, mga anak ko, masama yun. These are negative utterances, iwasan natin yan. Kaya itong hypothetical question ni Attorney Ligutan, to me, it's not good. Oh, so granting na may mangyaring ganyan, nakalagay man, I don't know kung sa rules ng Senate nakalagay o sa Constitution, there are 4 instances na yung 24 na bilang ng senador mabawasan. Di ba alam ito ni Ligutan? Number 1, in case of death. Talagang, kung magkatotoo yung sinabi niya, 10 ang nadali. Huwag naman sana 10 ang nadali. So ilan na lang? 14. So yung 14, kunin mo ng 2/3. Ganun lang yun. So 14 2/3. Ilan na ba? 4, 5 ang 2/3. Ay hindi, 10 pala ang 2/3 ng 14. 10 na lang ang conviction votes. So yun, in case of death, yan, mababawasan talaga ang bilang ng mga senador. In case of ano ito? tumanggap siya ng appointment sa executive department, kagaya ni Senator Angara noong 19 Congress, naging DepEd. So nabawasan siya sa bilang. Ano pa? In case of resignation, ano pa yung pang-apat? May isa pa. Death, resignation, expulsion. Binotohan ng members ng Senado na tanggalin si ganito, expulsion. Di yun. Kaya yung death, kasama yan, bababa ang bilang ng senador. Doon mo na i-compute ang bilang para makuha yung 2/3. So, as of now, wala mang nawawala sa kanila, wala mang namatay, walang nag-resign, walang tumanggap ng position sa executive, wala namang na-expel. O di, 24 pa rin. Kunin mo ang 2/3 yan, 16. Sorry, Attorney Ligutan, sana hindi magkatotoo yung hypothetical assumption mo. Kawawa naman ang mga senador. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Dire sa balay ni Twilin Igania, taga sityo Mauswagon, sakop sa barangay San Miguel, Talakag, Bukidnon. So muna ni siya ang natabangan sa yero kay ang iyang atop mga buslot na gyod. Og muna ni ang pulihan sa gitabang nga yero karon nga ilang iatop. So muna ni ang itsura sa ilang pagpuyo, sa ilang katuluganan. So ulan na gyud sila kung mag-ulan. So muna ni ang gihatag nga napulo ka buok nga diotso nga yero. Gerada ko 15 mo kagahan.
O karon managid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gyud nato nga nindot na. Ang una, salamat gid sa Ginoo nga natabangan may Mm. aning ang atop kay nga buslot na. Mm. O pasalamatan sad nako si Sir Makanas. Tanan sad nga nag-sponsor diri sa sitio Mauswagon Proxibin. Salamat gid kayo. Salamat kayo.